Ikakasal na ako, Venice. Muntik nang mabilaukan si Venice ng fishball na kinakain niya dahil sa sinabi ng kaibigan niyang si Fernan. Kinuha niya ang baso ng gulaman juice at uminom bago nagsalita. Nagpapatawa ka ba, Fernan? Wala kang ang girlfriend, paano kay kakasal? Biro niya dito. Seryoso ako, Venice. Arranged marriage ang nangyari at 2 araw mula ngayon ikakasal ako sa St. Pablo Church alauna ng hapon. Kailangan ko ang tulong mo sa araw na yun. Nakikiusap nitong sabi. Anong tulong naman ang magagawa ko? Baliwala niyang tanong bago ipinagpatuloy ang pagkain ng fishball. Ikaw na lang ang bahalang dumiskarte. Basta itakas mo ako sa araw ng kasal ko. Naibugan ni Venice ang kinakain. Kulang na lang ay lumabas sa ilong niya ang fishball sa sobrang gulat. Nasisiraan ka na ba, Fernan? Bakit mo ako idadami sa problema mo? Kung ayaw mo ikasal, edi huwag kang pumunta sa simbahan. Simpleng problema, pinapalaki mo pa. Hindi pwede. Mayaman ang pamilya ng bride ko. At baka sa kulungan ng bagsak ko kapag ginawa ko yun. So, okay lang na ako makulong? Sarkastiko niyang tanong. Umiwas ng tingin si Fernan. Mukhang nakonsensya ito sa gustong ipagawa sa kanya. Sorry kung naging makasarili ako, Venice. Ikaw lang kasi ang pwedeng tumulong sa akin. Naalala ko na ilang beses ka nang pinapakulong ni Madam Solan. Pero hindi ka naman nakukulong dahil kay Atty. Clarita na palaging tumutulong sa'yo. Baka matulungan ka rin ni attorney kapag ginalaban ng pamilya ng bride ko. Please, Venice, tulungan mo naman ako. Bumuntong hininga si Venice bago bitiwan ang lalagyan ng fishball at gulaman juice sa mesang nasa harapan nila ni Fernan. Fernan, magkaiba naman ang pinapagawa mo sa ginagawa ni Madam Solan sa akin. Pinag-initan lang ako ng baklang yun na reyna ng Marites dito sa lugar natin. Maswerte lang ako dahil mga walang kwentang kasong sinasampa niya sa akin. Kahit nga pagbahin ko sa harapan ng bahay niya, dinemanda na ako. Nagdadala raw ako ng virus sa kanila. Grabing OA talaga nun. Nakita ni Venice ang lungkot sa mukha ni Fernan. Halata ang bigat sa problemang pinapasa nito ngayon. Nag-alala naman siya sa kaibigan. Sino bang babaeng pinagkasundo sa'yo? Tanong na lang niya rito. Si Mila. Mila? Siya ba yung babae na palagi mong kinukwento sa akin? Oo. Matagal mo ng crush yun ah. Bakit ayaw mo siyang pakasalan? Pabor na yun sa'yo. Tatanggihan mo pa? Malungkot na tumingin si Fernan sa kanya. Tama ka, crush ko nga si Mila. Pero hindi siya babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sandali itong tumigil sa pagsasalita bago hawakan ang kamay niya. Ibang babae ang gusto kong pakasalan. At ikaw yun, Venice. Dugtong nito. Umangat ang kilay niya. Binawi niya ang kamay kay Fernan at malakas itong binatukan. Aray naman, Venice. Sinabi ko lang na gusto kitang pakasalan, nanakit ka na agad. Reklamo nito sabay haplo sa nasaktang batok. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Fernan. Ilang taon na tayong magkaibigan at kilala kita. Alam ko ang type mo sa babae at hindi ako yon. Huwag kang magsinungaling para lang tulungan kita. Bakit ayaw mo maniwala? Maganda ka naman. Hindi malabong magkagusto ako sa'yo. Shut up, Fernan. Kilabutan ka nga. Naiinis niyang sabi. Hindi man lang pumasok sa isip ni Venice ang ganoong bagay. Bukod sa kaibigan, kapatid na rin ang turing niya kay Fernan. Ayaw niya itong masaktan dahil wala siyang nararamdaman para dito. Ayaw niyang magbago ang turing nila sa isa't isa dahil lamang sa nararamdaman nito. Binibiro lang kita, Venice. Pero kailangan ko talaga ang tulong mo. Sorry kung sinabi ko na gusto kita. Hindi ko kasi alam kung paano ka papayag. Tulungan mo na ako. Hindi pa ako handang magpatali kahit crush ko ang babaeng yun. Nakahinga ng maluwag si Venice. Mabuti naman at binawi ni Fernan ang sinabi nito. Hindi na siya mag-iisip na baka masira ang pagkakaibigan nila dahil sa nararamdaman nito. Gusto kitang tulungan pero paano naman ako? Malaking gulong pinapagawa mo sa akin. Sinong tutulong sa akin kapag nakagipitan? Wala na akong masasandalan na pamilya kapag nangyari yun. Nakakahiya naman kay Atty. Clarita kung palagi akong hihingi ng tulong sa kanya. Kahit kaibigan siya ng mga magulang ko, ayoko pa rin samantalahin ang kabaitan niya. Ang sabi mo sa akin, Venice, ako na lang ang pamilya mo simula nang pumanaw ang mami mo. Naging magkaibigan tayo simula nang lumipat ka rito sa Nautraville. Kapag nag-asawa ako, hindi na tayo pwedeng magkita. Marami ang magbabago sa samahan nating dalawa. Iniisip din kita kaya ayoko magpakasal. Wala nang gagabay sa'yo kapag wala ako. Pero kung okay lang sa'yo na mag-isa ulit, hayaan mo na lang ako ikasal kay Mila. Nakonsensya naman si Venice. Tama si Fernan. Maraming magbabago kapag ikinasal ito.
Malaki ang naging tulong nito sa kanya noong namatay ang mommy niya at hindi niya alam kung paano niya ulit haharapin ang buhay ng mag-isa. Sige na, pumapayag na ako. Darating ako sa araw ng kasal mo at ilalayo kita sa bride mo. Kapag ako napahamak sa pinapagawa mo, hindi talaga kita patatahimikin, Fernan. Ngumiti ang lalaki. Tumayo ito at lumapit sa tabi niya. Nagtangka itong yakapin siya, pero pinigilan niya. Oh, wag ka nang yumakap. Ilibre mo na lang ako ng kwek-kwek at neneng. Sabi niya rito. Walang problema. Mag-order ka lang hanggat gusto mo at ako na ang bahalang magbayad. Magpakabusog ka lang. Masayang sang-ayon ni Fernan. Aba, dapat lang nabusugin mo ko. Sa laki ba naman ng pabor na hinihiling mo? Baka huling food trip ko na to. Hindi yan. Malakas ang kapit mo kay Atty. Clarita. Sigurado ako na safe ka pagkatapos nito. Nakangiti nitong sabi. Walang duda sa kakayahan ni Atty. Clarita pagdating sa trabaho nito. Sa pagkakaalam niya, ay business partner ito ng may-ari ng Notraville kung saan siya nakatira ngayon. Bukod sa magaling itong abogada, mabait din ito. Ipagdasal mo na hindi ako mapahamak sa kalokohan mong to, Fernan. Pasalamat ka talaga at mabuti akong kaibigan. Sige na, ilibre mo na ako. Sabi niya rito. Halika na, mag-order ulit tayo. Masaya nitong paanyaya. Sinulit ni Venice ang panilibre ni Fernan. Binusog niya ang sarili sa food trip nila at dapit hapon na siya bago umuwi. Habang naglalakad, nadaanan ni Venice ang kapitbahay niya. 1 linggo pa lang itong nakatira sa Notraville, pero perwisyo na ito sa kanila. Malakas na naman ang music nito na palaging nirereklamo ng iba nilang kapitbahay. Wala namang ginagawang aksyon ang pamunuan ng Notraville sa reklamo nila. Tila bingi ang mga ito kapag sinusumbong nila ang maingay na kapitbahay. Ba't hindi talaga nakikinig sa reklamo namin ng isang to Sabi niya bago pumasok sa bukas nitong bakuran at malakas na kinatok ang pinto ng bahay. Hoy, hinaan mo naman ang music. Nabibingin na kami sa lakas ng patugtog mo. Kung hindi ka naawa sa eardrums mo, maawa ka sa eardrums namin. Parang may fiesta sa bahay mo Sigaw niya kasabay ng pagkalampag sa pintuan. Pero walang sumasagot sa kanya at hindi rin humihina ang music sa loob. Venice, wala yatang tao ngayon dyan. Bumaling si Venice sa nagsalita at nakita niyang si Aling Alodia sa kabilang bakuran. Kanina pa kaming kumakatok dyan pero walang sumasagot. Iniwan lang yatang bukas ang stereo niya. Dugtong pa nito. Ganun po ba? Titingnan ko na lang po kung may tao sa loob. Salamat po, Aling Alodia. Mag-iingat ka, Venice. Masungit pa naman ng lalaking nakatira sa bahay na yan. Hindi namamansin kahit kapag tinatanong kung anong pangalan niya. May iniiwasan yata. Baka pugante at dito nagtatago. Hindi naman po siguro. Baka naninibago lang po dahil kalilipat lang niya rito. Siguro nga. O siya, ikaw nang bahala riyan May niluluto pa kasi ako para sa hapunan. Maiwan na kita. Sige po, Aling Alodia. Pag-alis ng ginang, nagpa siya si Venice na pasukin ang bahay ng kapitbahay niya. Maswerte naman na bukas ang pinto kaya nakapasok siya sa loob. Madilim sa loob ng bahay. Sarado ang mga kortina sa bintana. Lampshade lang sa ibabaw ng mesa ang nagsisilbing ilaw roon. Binuhay niya ang switch ng ilaw na nakita niya sa tabi ng pintuan, pero walang ilaw na bumubukas. Sira yata ang ilaw rito. Mahina niyang sabi. Kinuha niya ang cellphone at ginawang ilaw. Tao po, may tao po ba rito? Pakihinaan po ng music mo. Sabi niya, pero walang sumasagot sa kanya. Napansin ni Venice ang liwanag mula sa isang silid. Doon din nanggagaling ang malakas na tunog. Dahan-dahan siyang lumapit doon. Nakita niyang nakaawang ang pintuan ng silid kaya sumilip siya. Oh my God! Gimbal niyang sigaw nang makita ang nakatalikod na lalaki at nakasabit ang leeg nito sa isang bakal. Hindi nagdalawang isip si Venice. Pumasok siya sa silid at mabilis na iniligtas ang lalaki sa pagpapakamatay. Niyakap niya ito sa 2 hita at pilit iniaangat. Hindi na niya pinansin ang pagdikit ng pang-upo nito sa mukha niya. Ginawa pa niyang sangkalan ng pisngi niya sa pang-upo ng lalaki para lang iligtas ito. Please, lumaban ka. Hindi sagot ang pagpapakamatay sa problema. Marami pang paraan. Tutulungan kita basta piliin mong mabuhay. Naluluhan niyang sabi. Pumapasok sa alaala ni Venice ang ginawa ng mommy niya noon. Kinitil nito ang sariling buhay nang pumanaw ang daddy niya sa sakit sa puso at naiwan siyang mag-isa. Labis na pighati ang naramdaman niya noon sa pagkawala ng mga magulang.
May pagkakataon na sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya natulungan ang mommy niya. Shit! Who are you? What are you doing here? Malakas na tanong ng lalaki na nagpahinto sa paglabas ng luha ni Venice. Pumiglas ang lalaki para mabitiwan niya ang mga hita nito. Napaatras naman siya at bahagyang natigilan nang mapagtanto kung ano ang ginagawa ng lalaki. Hindi ito magpapakamatay tulad ng iniisip niya. Dahil sa kaba at taranta ay ngayon lang niya napansin na mini-gym ang silid na pinasukan niya. Hindi rin nakasabit ang leeg ng lalaki sa bakal. Magkadikit ang mga kamay nito sa harapan at nakahawak sa steel bar. Hindi niya napansin yun mula sa likuran nito kaya mukha itong magpapakamatay. Sorry, akala ko kasi magpapakamatay ka. Paumanhin niya rito. Bumitiw ang lalaki sa steel bar. Pinatay nito ang music sa silid. Sunod nitong tiningnan ang suot na relo sa bisig. 1 minute and 14 seconds more and I almost beat my previous record in bar hanging exercise. But someone disturbed my exercise out of nowhere. Sabi nito bago tumingin sa dalaga. Why are you here, miss? Napaatras si Venice at wala sa sariling napayuko nang makasalubong ang seryosong tingin ng lalaki. Sasabihin ko lang sana na pakihinaan ng music mo. Sobrang lakas kasi at masakit sa tenga. Magkakalapit ang mga bahay rito kaya sana matuto ka rin makiramdam. Yun lang ba sa mo rito? O binombosohan mo ko? Namilog ang mga mata ni Venice. Hindi siya makapaniwalang tumingin dito. Excuse me, ang kapal naman ng mukha mo para sabihing binobosohan kita. Kaboso-boso ka ba ha? Naiinis niyang tanong. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Mapaglaro nitong sabi. Nagusang lumandas ang mga tingin ni Venice sa katawan ng lalaki. Wala itong pang-itaas na damit kaya malaya niyang nakikita ang macho nitong katawan. Matangkad ito at maganda ang tindig. Malapad ang dibdib at perpektong nakalinya ang mga abs. Ayaw na niyang tingnan ang ibabang bahagi ng katawan nito. Nakakailang yon lalo na't isang hapit na short ang suot nito. Okay naman ang katawan mo, halatang alaga sa ehersisyo, pero hindi sapat para bosohan kita. Hindi kasi kita type. Kalmado niyang sabi bago muling inangat ang tingin sa mukha nito. Pinigilan niya mga mata na muling humagod sa perpektong katawan ng lalaki. Malakas ang dating nito kahit pawisan, pero hindi niya aaminin yun sa harapan nito. You can't hide your true feelings through your words, miss. It's visible in your eyes. Pumasok ka sa bahay ko para basuhan ako. Isipin mo na ang gusto mong sabihin, mister. Wala akong pakialam. Narito lang ako para pagsabihan ka. Sa susunod, hinaan mo ang volume ng music mo para hindi ka nakakaistorbo. Sabi na lang niya bago talikuran ang lalaki para umalis. Tapos na ang sadya niya roon. Nasabi na niya ang kailangan sabihin sa lalaki. Pero napahinto siya nang hablutin nito ang tali ng buhok niya. Sumabog ang hanggang bewang niyang buhok sa likuran. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang tali ng... Natigilan si Venice sa pagsasalita nang madiing ilapat ng lalaki ang hinalaki nito sa labi niya. Tinapik niya ang braso nito, pero gumuhit sa pisngi niya ang hinalaki nito bago muling ibalik sa labi niya. Kakagatin niya sana yon pero mabilis nitong inilayo. Umalis ka na. Taboy nito sa kanya. Inirapan ni Venice ang lalaki at inis na lumabas ng bahay nito. Ngunit napahinto siya sa paglabas ng gate nang makitang naglalakad sa tapat ng bahay si Madam Solan. Tumigil ito nang makita siya. Mukhang nag-enjoy ka sabi nito. Humagod pa ang tingin nito sa buong katawan niya. Hindi sana ito papansinin ni Venice at aalis na lamang, pero muling bumukas ang pinto ng kapitbahay niya. Tumingin siya roon. Lumabas ang lalaking topless at puting towel lamang ang tumatakip sa ibabang parte ng katawan nito. Naglakad ito palapit sa kanya. Naiwan mo to. Sabi nito bago ilahad ang ponytail sa kanya. Mabilis niyang kinuha yon at binuksan ang gate. Isasara na sana niya ang gate pero napahinto siya sa sinabi ng lalaki. Thank you for today, honey. I really enjoyed your company. Bumalik ka ulit mamayang gabi para masulit natin ang oras. Sa madaling araw ka na lang umuwi sa bahay mo tulad ng palagi mong ginagawa. See you later, hon. Sabi nito bago bumalik sa loob ng bahay. Napanganga si Venice sa sinabi ng lalaki. Parang pinaparating nito na palagi siyang pumupunta sa bahay nito at gumagawa sila ng milagro kahit unang beses pa lang siyang nakapasok doon. Hindi lang pala sugar daddy ang meron ka, Venice. Sumasideline ka rin pala sa kapitbahay mo. Mukhang enjoy na enjoy ka naman. Halos mapunta ang lipstick sa buong mukha mo.
Mapanghusgang sabi ni Madam Solan. Walang katotohanan ng sinasabi mong Madam Solan. Hindi rin totoo ang sinasabi ng lalaking yon. Mahinahon niyang sabi bago kabigin pasara ang gate. O talaga? Paano mo nagagawang bayaran ng renta at bill sa malaking bahay na tinitirhan mo? Wala ka namang trabaho. Maliban na lang kung may sustento ka mula sa sugar daddy mo. Hindi na rin nakapagtataka na sumasideline ka sa kapitbahay mo. Sino bang tatanggi sa hot at yamin na lalaki lalo na kung makatem babaeng katulad mo? Ngumiti na lang si Venice. Walang katotohanan ang mga sinasabi ni Madam Solan kaya hindi siya apektado. Nababayaran niya ang bills dahil sa perang iniwan ng mga magulang niya. Pag-aari na rin niya ang malaking bahay na tinitirhan niya ngayon. May kumpanya sila na pinamamahalaan ng asawa ni Atty. Clarita na dating assistant ng daddy niya. Wala siyang planong pamahalaan yun dahil wala naman siyang alam sa negosyo. Pinagkatiwala niya ang negosyo sa pamilya ni Atty. Clarita at bilang pagtanaw ng utang na loob, sinisiguro ng mga ito na maayos ang buhay niya. Hindi rin siya hinayaang magtrabaho ng mga ito. Sa kabila ng karangyaan, mas pinili niyang mamuhay ng simple sa Notraville. Wala akong obligasyon na magpaliwanag sa iyo, Madam Solan, pero nauunawaan ko nararamdaman mo. Ako kasi dalaga at fresh pa. Samantalang ikaw, feeling dalaga lang. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang at matulog. Baka pagising mo'y maalala mong wala talagang gamot sa sakit na inggit. Have a nice day. Sabi niya bago pumasok sa bahay niya. Siguradong umuusok na naman ng ilong ng bakla at kung ano-ano ang chismis na ipapakalat nito para lang siraan siya. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Venice na kakalat sa Notraville ang tungkol sa kanila ng kapitbahay niya. Umagang-umaga ay sinabayan siyang bumili ng pandesal ni Aling Alodia sa pinakamalapit na bakery para lang makichismis sa balita. Venice, malihim ka talagang bata ka. Bakit hindi mo man lang nabanggit na may relasyon kayo ng ating misteryosong kapitbahay? Kung hindi ko pa narinig kay Madam Solan, hindi ko pa malalaman. Huwag po kayong maniwala sa baklang yun. Kung ano-ano naman pong pinapakalat niyang balita tungkol sa akin, wala naman pong katotohanan. Sagot niya rito habang naglalakad sila. Sa bagay, tama ka. Insecure yata sa ganda mong isang yun kaya palagi kanyang sinisiraan. Wala naman siyang napapala sa mga sinasabi niya. Hayaan na lang po natin si Madam Solan sa mga ginagawa niya. Libangan na yata niyang siraan ako. Ipagdasal na lang po natin na balang araw ay magsawa rin siya. Ang mahalaga naman po ay hindi ako nagpapaapekto sa mga sinasabi niya. Sabi niya at iniwasan na lamang pag-usapan ang tungkol sa kapitbahay niya. Magkasamang bumili ng pandesal si Venice at Aling Alodia. Magkasabay rin silang umuwi, pero pareho rin silang natigilan nang makita ang tatlong itim na sasakyan. Nakatigil ang mga yon sa harapan ng bahay ng lalaking kapitbahay. Kaninang mga sasakyang yan? Tanong ni Aling Alodia. Hindi ko po alam. Nasagot agad ang tanong nila nang makitang hawak ng dalawang lalaki ang kapitbahay nila palabas ng bahay nito. Bitiwan niyo nga ako. Kaya ko maglakad nang hindi niyo kinakaladkad. Reklamo ng lalaki sa mga humahawak dito. Nagsisiguro lang kami na hindi ka tatakas, Sir Cairo. Isang linggo ka nang pinapahanap ng daddy mo at dito ka lang pala namin matatagpuan. Sagot ng isa sa mga humahawak dito. Panginoon ko, anong kailangan nila kay Poging masungit? Bulalas naman ni Aling Alodia. Walang pakialam si Venice sa nangyayari, pero ang chismosang si Aling Alodia ay bigla siyang hinila palapit sa kinaroroonan ng mga ito. Halika Venice, itanong natin kung anong kailangan nila kay Pogi. Wala nang nagawa si Venice kundi magpahila kay Aling Alodia. Nagtama pa ang tingin nila ni Cairo paglapit nila, pero umiwas lang siya ng tingin dito. Naiinis siya rito dahil sa ginawa at sinabi nito kahapon. May bago tuloy chismis tungkol sa kanya. Mga sir, bakit niyo kinakaladkad si Pogi? Ano pong kasalanan niya? Tanong ni Aling Alodia. Humarang pa talaga ang matanda sa bukanan ng gate para lang itanong yon. Akala mo naman ay concern, pero nakikichismis lang naman. Labas ka na rito, tanda. Umalis ka sa daan namin. Seryosong sagot ng isa sa mga lalaki. Hinila ni Venice si Aling Alodia para umalis ito sa daan. Lumabas naman ang tatlo. Pero ang magaling niyang kapitbahay ay nagpumiglas sa mga humahawak dito. Nang makawala ang lalaki ay lumapit ito sa kanya at bigla siyang niyakap. Natuod siya sa kinatatayuan at hindi agad nakakilos. On time ang pagsulpot mo, honey.
Nasa unahang kotse lang si Daddy at gusto kong makita niya na totoong kumakalat ng balita tungkol sa ating dalawa. Baka magbago ang kapalaran ko kapag naniwala siya. Mahina nitong sabi sa kanya. Natauhan lang si Venice nang matunog siyang halikan ni Cairo sa pisngi. Pero huli na ang reaksyon niya dahil nakasakay na ito sa kotse. Pwisit na lalaking yun ah. Anong gusto niyang palabasin? May relasyon kami? Kahapon lang kami nag-usap. Akala mo naman type ko siya. Napaka-assuming. Naiinis niyang sabi. Tanging pagtanaw na lang sa papalayong sasakyan ang nagawa ni Venice. Hindi man lang niya nasapak ang lalaking yun bago umalis. Mukhang totoo pala ang pinapakalat ni Madam Solan. May relasyon talaga kayong dalawa ni Pogi. Pangaasar ni Aling Alodia sa kanya. Hindi na nagkomento pa si Venice. Nagpaalam na lang siya rito bago pumasok sa bahay niya. Naiinis pa rin siya sa lalaki, pero isang text message ang nagpabago sa emosyon niya. Aasahan kita bukas, Venice. Basa niya sa mensahe mula kay Fernan. Inalis ni Venice sa isip ang ginawang kapangahasan ng kapitbahay niya kanina. Hinanda na lang niya ang sarili sa gagawing eksena sa kasal ni Fernan bukas. Sumapit ang araw ng kasal. Mabilis na naghanda si Venice para maaga siyang makarating sa simbahan. Pero hindi nakisama ang sinasakyan niyang tricycle. Nasiraan ito habang nasa biyahe siya. Manong, matagal pa ba yan? Late na po kasi ako sa kasal na pupuntahan ko eh. Naiinit niyang reklamo. Pasensya na, Ining. Hindi ko agad mapapaayos ang tricycle ko. Malayo kasi ang talyer sa lugar na to. Maghanap ka na lang ng ibang masasakyan. Huwag mo na akong bayaran para hindi ka naman malugi. Malungkot na sabi ng driver. Naawa naman si Venice sa driver. Nagbigay pa rin siya ng bayad kahit hindi siya nito naihatid sa pupuntahan niya. Naghintay na lang siya ng ibang sasakyan. Pero sadya yatang malas ang araw niya at walang dumadaan. Peste naman oh, alauna na. Narito pa rin ako sa gitna ng daan. Makisama naman kayo mga sasakyan. Sigaw niya. Ineng, kung nagmamadali ka talaga, tumakbo ka na lang patungo sa simbahan. 15 minuto lang nasa St. Pablo Church ka na. Sabi ng driver sa kanya. Hindi nag-atubiling kumilos si Venice. Tumakbo na lang siya kaysa maghintay ng dadaan na sasakyan. Mabuti na lang at naka-rubber shoes siya. Pwedeng panglaban sa takbuhan nang hindi nasasaktan ng mga paa niya. Konti na lang. Sabi niya sa sarili ng matanawang simbahan. Pawisan at hinihingal na si Venice, pero hindi siya tumigil sa pagtakbo. Alang-alang sa kalayaan ng kaibigan niya, titiisin niya ang pagod, mapigilan lamang ang kasal nito. Ilang sandali pa'y narating ni Venice ang simbahan. Mabilis siyang pumasok sa loob at nakitang nagsisimula na ang seremonyas. Lord, patawad po sa gagawin kong pagsisinungaling. Sana maging maayos pa rin po ang takbo ng buhay ko pagkatapos nito. Amen. Pagdadasal niya bago tumakbo patungo sa altar. Nakita ni Venice ang pagtataka sa mukha ng ibang bisita nang mapansin siya. Hindi na niya naisa-isa ang mukha ng mga ito dahil nakatuon siya sa kailangang gawin. Maging ang pari ay napatigil sa pagsasalita nang makitang papalapit siya. Wala namang kamalay-malay ang mga kinakasal. Nakatalikod ang dalawa sa kanya. Bago pa lumingon ang mga ito, nagmamadali niyang hinawakan ang braso ng groom at hinila ito palayo sa altar. Halika na, umalis na tayo rito. Bilisan mo, sabi niya habang hila ang groom. Pigilan niyo ang babaeng yan. Galit na sigaw ng isang ginoo mula sa mga bisita. Napatigil sa pagtakbo si Venice nang humarang ang 4 na lalaki sa gitna ng aisle. Pero hindi niya binitiwan ang kamay ni Fernan. Mahigpit niyang hinawakan yon at itinago pa ito sa likuran niya. Anong kapanghasan ng ginagawa mo, babae? Sino ka? Bakit mo sinisira ang kasal? Namumulang tanong ng isang ginang. Mababakasan ito ng labis na galit habang nakatingin sa kanya. Huminga ng malalim si Venice bago sabihin ang pinaghandaan niyang linya. Ako si Venice Torres, ang girlfriend ng lalaking to. Matagal na po kaming may relasyon at dinadala kong anak niya. Buntis po ako at hindi niyo pwedeng ipakasal sa ibang ama ng anak ko. Seryoso niyang sabi. Nagulat ang mga ito sa anunsyo ni Venice. Nagsimulang magbulungan ang mga ito. Napaupo naman ang ginang na nagtanong sa kanya at parang mawawalan ng malay dahil sa sinabi niya. Marahil hindi nito kinaya ang revelasyong ginawa niya. Mila! Sigaw ng pamilyar na boses mula sa kumpulan ng mga bisita. Hinanap ni Venice kung nasaan ang sumigaw. Hindi siya maaaring magkamali. Kay Fernan ang boses na yon. Mila, ayos ka lang ba? Muli nitong sigaw.
Ganoon na lamang ang gulat ni Venice nang makita si Fernan na tumatakbo patungo sa altar. Naguluhan siya dahil akala niya ay si Fernan ang groom na hinila niya. Fernan, bakit nariyan ka? Nalilito niyang tanong rito, pero hindi yata nito narinig ang boses niya dahil sa labis na pag-aalala kay Mila. Nakaupo si Mila sa sahig at halata ang panghihina sa itsura nito. Cairo, explain this bullshit. Talaga bang kinakalaban mo ako, ha? Ngayon pa talaga lumabas ang katigasan ng ulo mo. Pinapahiya mo ba ako? Sigaw ng isang lalaki. Isa pang revelasyon ang gumulat kay Venice nang marinig ang pangalang sinabi ng Ginoo. Inalis niya ang tingin sa direksyon ni Fernan para balingan ang groom na hawak niya. Ngayon lang niya napansin na hanggang dibdib lang siya ng lalaki, taliwas sa halos pantay nilang taas ni Fernan. Hindi niya agad napansin ang height nito dahil nakaluhod ito kanina. Iniangat ni Venice ang tingin sa lalaki at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang kapitbahay niyang si Cairo. I told you everything, Dad, but you chose not to listen. Matagal ko nang sinabi sa inyo ni Mommy na may kinakasama akong babae sa Nautraville, kaya nalalagi ako ron. Pero hindi kayo naniniwala. Akala nyo gumagawa lang ako ng dahilan para hindi matuloy ang kasal. Pinabantayan nyo pa ako sa mga tauhan nyo para masigurong haharap ako sa altar. Pero tingnan nyo naman ang nangyari. Dumating ang magiging ina ng mga anak ko. Hindi ko nakasalanan kung napahiya kayo sa mga bisita nyo. Sagot nito habang nakatingin sa kanya. Tila napapasong binitiwan ni Venice si Cairo at humarap sa galit nitong mga magulang. Ma'am, sir, pasensya na po sa... Pasensya? Putol ng ginang sa sasabihin niya. Pagkatapos ng ginawa mong panggugulo, pasensya lang ang sasabihin mo? Hindi ako papayag. Wala akong pakialam kung buntis ka o may relasyon kayo ng anak ko. Sinira mong importanteng araw na to sa pamilya namin. Pagbabayaran mo to. Dalhin sa presinto ang babaeng yan. Galit nitong dugtong. Sandali lang po. Isang pagkakamali lang po ito. Mali po ang groom na... Muling naputol ang sasabihin ni Venice nang malakas na sumigaw si Fernan. Tumawag kayo ng ambulansya. Nahimatay si Mila. Sigaw nito bago binuhat ang babae. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng simbahan. Marami ang nag-alala para kay Mila at marami rin ang tumitingin ng masama sa kanya. Halatang sinisisi siya ng mga ito sa nangyari. Gulong-gulo naman ang isip ni Venice. Totoong si Mila ang ikakasal, pero hindi si Fernan ang groom nito, kundi si Cairo. Buong akala niya ay si Fernan ang ikakasal, pero hindi pala. Ibang groom ang nahila niya. Ano pang hinihintay niyo? Damputin niyo ang babaeng yan. Galit na sigaw ng mommy ni Cairo. Lalapit na sana kay Venice ang mga lalaking humarang sa aisle, pero naramdaman niya ang paghila sa braso niya. Umalis na tayo bago pa may gawin sa'yo mga magulang ko. Sabi ni Cairo na siyang humila kay Venice. Nagsumiksik ito sa mga bisita para makalabas sila ng simbahan. Teka lang, kailangan ko muna makausap ang kaibigan ko. Pilit binabawi ni Venice ang braso sa pagkakahawak ni Cairo, pero hindi siya nito binitiwan. Pinipigilan niya rin ang paghakbang, pero likas na malakas si Cairo at nadadala pa rin siya nito. Magmadali kayo at huwag niyo silang hahayaan na makatakas. Muling sigaw ng mami ni Cairo. Nataranta naman si Venice nang habulin sila ng mga kalalakihan. Sinabayan siya sa pagtakbo ni Cairo hanggang sa makalabas sila ng simbahan. Nagmamadaling lumapit si Cairo sa mga nakaparadang sasakyan. Sinubukan nitong buksan ng mga sasakyan pero nakalak ang mga yon. Tinangka nitong basagin ng salamin pero napansin ni Venice na malapit na silang abutan ng mga humahabol sa kanila. Cairo, nariyan na sila! Natataranta niyang sabi. Iniwan ni Cairo ang sasakyan at muli siya nitong hinila para tumakbo. Hindi nito binibitiwan ang kamay niya, kaya hindi siya naiiwan sa pagtakbo. Dito tayo! Sabi ni Venice bago lumiko sa kabilang direksyon para iligaw ang mga humahabol sa kanila. Mabilis tayo masusundan dyan. Dito tayo sa kabila. Kontra ni Cairo sa kanya. Muntik pang tumilapon si Venice nang hilahin siya ni Cairo. Maagap naman itong umalalay sa kanya hanggang maayos na ulit ang pagtakbo niya. Matapos ang mahabang habulan, tuluyang nailigaw ni Venice at Cairo ang mga humahabol sa kanila. Magkasabay silang napaupo sa manipis na damo sa lupa dahil sa pagod. Grabe, sobrang pagod ko ngayong araw ah. Sana may magandang kahinatnan ng sakripisyo kong to. Sabi ni Venice nang makapagpahinga. Ano bang ginagawa mo sa simbahan? Bakit mo ko hinila sa kalagitnaan ng seremonyas? Curious na tanong ni Cairo. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko.
Akala ko kasi ikaw ang kaibigan ko. Hindi ko naman alam na ibang groom ang nakaluhod sa harapan ng altar. Magkahawig kasi kayo ni Fernan kapag nakatalikod. Kung ano man ang dahilan mo, labas na ako ron. Harapin mo na lang mag-isang problemang ginawa mo. Hindi ako mag-isa sa problemang to, Cairo, dahil damay ka rin dito. Iisipin ng mga tao kanina sa simbahan na totoong pagbubuntis ko, dahil tumakas ka sa kasal kasama ako. Ngumisi si Cairo. Tumaas naman ang kilay ni Venice. Parang may naglalaro sa isip nito na hindi niya nagugustuhan. Gusto mo bang totohanin natin ang pagbubuntis mo? Malaya na ako ngayon, kaya pwede ko nang gawin yun. Baka yun din ang solusyon sa ginawa mong problema. In your dreams, asa ka naman napapayag ako magpubuntis sa'yo? Hindi kita type, no? Magtitiis na lang akong single habang buhay kaysa patulan ka. Inirapan niya si Cairo at tumingin na lamang sa ibang direksyon. Bumalik naman ng pagiging seryoso ni Cairo at binaliwala ang sinabi niya. May posibilidad na mapahama ka dahil sa ginawa mo. Kilala ko ang mga magulang ko. Hindi titigil ang mga yon hanggat hindi ka nagbabayad sa ginawa mo. Malaking epekto sa reputasyon nila ang pagkaudlot ng kasal ko. Bakit ka kasi tumakbo? Pwede mo namang itama ang mga sinabi ko dahil walang katotohanan na mga yon. Dapat itinuloy mo na lang ang kasal mo. Kapag ginawa ko yun, mawawalan ako ng pagkakataon para makalaya. Muling tumingin si Venice sa direksyon ni Cairo. Nakaupo pa rin ito, hindi kalayuan sa kanya, pero malayo ang tingin nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Tutuloy ako sa kasalang yun. Ayokong maging rebound at akuin ang responsibilidad ng ibang lalaki. Pero mapilit ang mga magulang ko. Matagumpay at malawak na ang negosyo namin. Pero gusto pa nilang mapalawak yun sa pamamagitan ng kasal na yun. Sinubukan ko magtago para makatakas. Umalis ako sa kondo ko at nagkulong sa Nautraville. Pero natagpuan pa rin ako ni Daddy. Nagpakalat na rin ako ng balita tungkol sa ating dalawa para may masasabi akong alibay kapag natagpuan ni Daddy. Pero walang epekto sa kanya yun. Mas mahalaga ang kasalang to kaysa sa kaligayahan ng anak niya. Teka, ikaw ang may kagagawan kaya kumakalat sa Nautraville na may relasyon tayo? Hindi mismo sa akin ang galing ang balita. Pero sinadya kong ipakita sa mga kapitbahay natin na parang may namamagitan sa ating dalawa. Alam kong kakalat yun sa buong Nautraville. Sa ganung paraan, makakarating kay Daddy na may kinakasama ako at baka hindi niya ituloy ang kasal. Pero mali ako. Wala ring silbi ang ginawa ko. Ginamit mo rin pala ako para hindi matuloy ang kasal mo kay Mila. Sana gumawa ka ng ibang paraan para hindi tayo humantong sa ganito. Dapat nang matigas ka pa rin sa mga magulang mo. Imposible ang sinasabi mo. Maraming tauhan si Daddy at kahit magpasaway ako, natatakot pa rin ako sa kaya niyang gawin kapag nagalit siya. Bahagyang natawa si Venice nang pumasok sa isip niya ang sinabing dahilan ni Fernan kaya ayaw nitong sirain ang kasal. Malinaw sa kanya ngayon na mga magulang ni Cairo ang kinatatakutan ni Fernan. Kitang-kita naman na mahal nito si Mila at hindi nito kayang pigilan ng kasal kung wala ang tulong niya. Ang komplikado naman ng sitwasyon niyo at nadamay pa ako. Huminga ng malalim si Venice bago tumayo. Tumingin naman sa kanya si Cairo. Saan ka pupunta? Tanong nito. Uuwi na. Umuwi ka na rin dahil malaya ka na sa kasal mo. Ako na bahalang umayos sa problema ko. Tatawagan ko na lang si Attorney Clarita para humingi ng tulong. You mean Attorney Clarita Diosdado? Oo, kilala mo siya? She's my business partner and co-owner of Nautraville. This is our first successful project together without my parents' support and knowledge. Ano? Gulat niyang sabi. Lumapit siya kay Cairo at umupo sa tabi nito. Ikaw ang may-ari ng Nautraville? Yeah, why? Bakit gulat na gulat ka? Isa ka sa house owner sa subdivision na to. Dapat alam mo kung sino ang may-ari. Hindi mo na ako nagpapakilala sa publiko, nasa kontrata naman ang pangalan ko. Maliban na lang kung hindi ka nagbabasa ng kontrata o hindi mo talaga alam ang pangalan ko. Hindi talaga ako nagbabasa ng kontrata dahil may tiwala ako kay attorney. At hindi ko rin alam ang kumpleto mong pangalan dahil wala akong pakialam. Hindi yun ang dahilan kaya nagulat ako. Anong dahilan kaya ganyan ang reaksyon mo? Kaya pala hindi pinapakinggan ang reklamo namin tungkol sa kaingayan mo dahil ikaw ang may-ari ng buong subdivision. Ang unfair naman, porke ikaw ang may-ari, exempted ka na agad sa reklamo. May isa pang maingay sa Nautraville maliban sa akin at kilala mo kung sino yun. May masiingay pa ba sa'yo? Tanong niyang nakaangat ang isang kilay. Obvious naman na ito ang pinakamaingay sa Nautraville. Ikaw ang tinutukoy ko.
Maingay ka rin sa gabi at hindi ako makatulog sa ingay mo. Mas umangat ang nakataas na kilay ni Venice. Pinagbibintangan na naman siya ni Cairo at kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Hoy, excuse me lang no, hindi ako maingay. Ikaw yun. Kumakanta ka sa gabi at naririnig ko ang boses mo sa silid ko. Isang pader lang ang pagitan ng bahay natin kaya naririnig kita. Mahina lang ang kanta ko kumpara sa music mo. Hindi nagpapatalo niyang sabi. Kaya malakas ang music ko dahil ayoko marinig ang pangit mong boses. Bumabalik-balik yun sa isip ko. Ang sakit sa tenga ng kanta mo. Mali-mali na nga ang lyrics, wala pa sa tono. Napikon si Venice sa sinabi ni Cairo. Alam niya sa sarili na hindi siya kasing galing ng mga sikat na singer kapag kumakanta. Pero hindi naman masama ang boses niya. Kulang lang siya sa lakas ng loob kaya hanggang kwarto lang siya. Mas masakit sa tenga ang music mo na parang laging may fiesta. Mabuti nga't natagpuan ka ng daddy mo para mapalayas ka na sa Notre-Ville kahit ikaw pang may-ari nun. Baka nga gawa-gawa mo lang ang pagtatago dahil sino namang loko-loko magagawang magtago sa sariling ari-arian. Ikaw lang yata. Malamang makikita ka talaga ng daddy mo sa Notre-Ville. Natatawa niyang sabi para inisin to. Pero baliwala lang kay Cairo ang sinabi niya at nagawa pa rin itong ngumisi sa kanya. Sa tingin ko, wala naman tayong pagkakaiba. Nagtago ako sa loob ng pag-aari ko. At ikaw naman ay may planong humingi ng tulong sa ina ni Mila. Sa tingin mo, tutulungan ka ni Atty. Clarita Diosdado kung sinira mo ang kasal ng anak niya? Nawala ang inis ni Venice at napalitan ng pagkabigla. Namilog ang mga mata niya at napasinghap. Anak ni Atty. Clarita si Mila? Gulat niyang bulalas. Yes, Mila is Atty. Clarita's one and only precious daughter. Nasa po ni Venice ang kanyang noo. Parang nanghihina siya sa nalaman. Wala siyang ideya na si Mila ang anak ni Atty. Clarita. Alam niyang may nag-iisa itong anak, pero hindi pa sila nakikita. Hindi na rin siya naging interesadong makilala ito nang lumipat siya sa Notre-Ville pagkamatay ng mommy niya. My God, bakit hindi ko sila napansin kanina? Paano na ako nito? Baka humantong talaga ako nito sa kulungan ah. Problemado niyang sabi. Malalim ang iniisip ni Venice nang maramdaman niya ang mahinang tapik sa balikat niya. Muli siyang tumingin-tingin kay Cairo. Akala niya'y pinapagaan nito ang pakiramdam niya, pero taliwas yon sa pinapakita nitong ngisi sa mga labi. Good luck. Sana makalaya ka rin kapag nakulong ka. Hinampas ni Venice si Cairo dahil sa inis niya. Mabilis naman itong tumayo para umiwas. Hinabol niya ito at hindi niya tinigilan ang paghampas kahit nanliliit siya sa tangkad nito. Buisit ka. Kasalanan mo to eh. Kung nagtago ka sa malayo, hindi sana natuloy ang kasal mo. At hindi hihingi ng tulong sa akin ng kaibigan ko. Sana wala akong problema ngayon. Paninisi niya rito. Hinuli ni Cairo ang mga kamay niya. Nagawa nitong hawakan yon gamit ang isang kamay lang. Kung tiningnan mo kasi ng maayos ang groom, hindi maling groom ang nahila mo. Kasalanan mo rin kaya may problema ka ngayon. Paninisi rin ito sa kanya. Binabawi ni Venice ang mga kamay niya sa pagkakahawak ni Cairo. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong hilahin. Anong? Shh! Pagpapatahimik nito sa kanya at mabilis na nagtago sa likod ng puno kasama siya. Nasundan tayo ng mga umahabol sa atin. Bulong nito. Hindi makakilos si Venice sa pwesto niya. Ayaw niyang makita sila ng mga humahabol sa kanila. At ang isa pang dahilan ay nakulong siya sa pagitan ng puno at ni Cairo. Nakasandal siya sa puno habang nasa harapan niya si Cairo. Wala nang pagitan sa mga katawan nila para lang magkasya sa likod ng puno. Lumayo ka ng konti, naiipit ako rito. Mahina niyang sabi. Hindi naman siya naiipit sa pwesto, pero naiilang siya sa lapit ng mga katawan nila. Makikita nila tayo kapag gumalaw ako. Sagot nito malapit sa tenga niya. Kinilabutan si Venice sa dumamping hininga ni Cairo sa balat niya. Humugot siya ng malalim na hininga. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa presensya ni Cairo. Itigil mo yan. Mahina nitong saway sa kanya. Alin ang ititigil ko? Tanong niya at bahagyang tumingin kay Cairo. Sinalubong nito ang tingin niya. Nakatingala siya rito habang ito naman ay nakayuko sa kanya. Wala sa sariling napaawang ang labi niya habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ni Cairo. Alam niyang nagpapakita ngayon ng paghanga ang itsura niya. Itigil mong buntong hininga. Gumagalaw ang dibdib mo. Nadidistract ako. Nag-init ang mukha ni Venice. Magkahalong hiya at inis ang naramdaman niya sa sinabi ni Cairo.
Hindi siya nakapagpigil at itinulak ito. Bastos ka! Sigaw niya rito, pero natigilan siya nang marinig ang boses ng isang lalaki. Ayun sila! Kaagad silang pinalibutan ng mga lalaki. Sa pagkakataong ito, wala na silang takas sa mga humahabol sa kanila. Kaagad nag-report ang isa sa mga ito sa mga magulang ni Cairo. Hawak naman sila ng mga lalaki habang hinihintay ang sasakyan ng mga ito. Kasalanan mo kaya nahuli tayo. Muling paninisi ni Cairo kay Venice. Bakit akong sinisisi mo? Kung hindi ka bastos, hindi tayo makikita sa pinagtataguan natin. Hindi kita binabastos. Sinasabi ko lang ang nasa isip ko. Pambabastos pa rin yun dahil madumi ang takbo ng isip mo, lalaki. Hindi nga pamabastos yun. Bakit ba ang kulit mo? Ikaw nga pumasok ka sa bahay ko para basuhan ako pero hindi naman ako nagreklamo. Hindi kita binobosohan. Naiinis niyang sabi. Pambaboso pa rin yun. Naramdaman ko nga mukha mo sa pangupo ko. Kung hindi pambaboso yun, anong tawag mo ron? Pumasok ka lang sa bahay ko para amuyin ang pangupo ko. Uminit ang ulo ni Venice. Gusto niyang kumawala sa mga lalaking humahawak sa kanya para sugurin si Cairo. Pero hindi siya pinakawalan ng mga ito. Sinubukan niyang sipain to pero hindi umabot ang mga paa niya sa lalaki. Bitiwan niyo ako. Ilalampaso ko lang sa lupa ang lalaking to. Galit niyang sabi. Bitiwan niyo siya. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya ng bubwit na to. Sabi ni Cairo na halata ang pangaasar sa muka. Mas lalong nainis si Venice nang tawagin siyang bubwit ni Cairo. Hindi siya nagsayang ng oras na sugurin ito nang bitiwan siya ng mga humahawak sa kanya. Bubwit pala ha? Hinampas ni Venice si Cairo gamit ang kamay niya. Pero nakawala ito sa mga lalaking nakahawak dito at napigilan siya. Hinawakan nito ng mahigpit ang pulsuhan niya bago ilagay sa likuran niya habang nakaharap siya rito. Ganoon din ang ginawa nito sa isa niyang kamay kaya hindi siya nakakilos. Bubwit. Pangaasar pa nito habang nakangisi. Gigil na gumanti si Venice kay Cairo. Kaya't hindi siya nagdalawang isip na kagatin ang dibdib nito. Ouch! Shit! Daing nito nang idiin niya ang pagkagat. Binitiwan ni Cairo ang mga kamay niya bago siya nito hawakan sa ulo. Let go, woman! You're leaving a bite mark on my chest. Nilalayo ni Cairo ang ulo niya, pero hindi siya bumitiw sa pagkakahagat sa dibdib nito. Akala niya isusuko na ang lalaki, pero mabilis siyang napabitiw sa pagkakahagat nang kagatin din nito ang tenga niya. Hindi yun malakas pero sapat na para masaktan siya. Aray! Ang sakit nun! Buisit ka talagang lalaki ka! Sigaw niya at muli itong hinampas. Tumigil agad si Cairo sa pagkagat sa kanya. Masama ang tingin nila sa isa't isa habang hawak ang mga nasaktang parte ng katawan. Hindi natigil ang masama nilang tingin kahit narinig nila ang humintong sasakyan at ang boses ng bagong dating. Cairo, bumalik ka sa simbahan at pakasalan si Mila. Maotoridad na sabi ng lalaki. May hinala si Venice na daddy ni Cairo ang nagsalita kahit hindi siya tumitingin sa direksyon nito. No, Dad. Hindi ko pakakasalan ng babaeng yun. Tutol ni Cairo na hindi pa rin inaalis ang masamang tingin kay Venice habang sapon nito ang nasaktang dibdib. At sino ang gusto mo pakasalan? Itong babaeng to? Singit naman ng isang ginang. Hindi ako interesadong pakasalan siya, Mami. Pagtutol ni Cairo. Hindi ko rin po siya pakakasalan, ma'am. Ayoko mag-asawa ng bastos na bakulaw. Pagtanggi ni Venice habang hawak ang mahapding tenga. Mas lalong ayoko mag-asawa ng bubwit na mamboboso. Ganti naman ni Cairo na tila nang aasar na naman. Hindi kita binobosohan, bastos. Mamboboso ka, bubwit. Hindi nagpapatalo nitong sabi. Shut up, both of you. Malakas na sabi ng daddy ni Cairo. Tumigil ang dalawa sa pagsasalita, pero hindi pa rin naghihiwalay ang masama nilang tingin sa isa't isa. Sumakay kayo sa kotse. Kailangan nating ayusin ang problemang ginawa nyo. Muling sabi ng daddy nito. Inirapan ni Venice si Cairo at naunang pumasok sa kotse. Bahala na kung anong mangyayari sa kanya kasama ang pamilya nito. Ang gusto lang niya ay mawala ang inis sa dibdib at makatutulong kung hindi niya makikita si Cairo. Pero napansin niyang uupo rin ito sa tabi niya. Huwag kang umupo rito. Ayaw kitang kasama. Lumabas ka. Singal niya rito bago ito sipain palabas ng kotse. Bumakas ang inis sa mukha ni Cairo. Hinawakan nito ang paa niya at hinila siya. Nang malapit na siya sa pinto ay baliwala siya nitong binuhat at inilabas ng sasakyan.
Nagmamadali itong pumasok sa kotse at akmang isasara ang pinto. Pero hinarang niya ang kamay. Aray! Naipit ang kamay kong bastos ka! Sigaw niya. Kasalanan mo yan. Bakit kasi nilagay mo yan dyan? Doon ka sa kabilang sasakyan sumakay, wag dito. Ayaw rin kitang kasama. Pagtataboy nito sa kanya. Ikaw ang sumakay ron, ako nauna rito. Kaya ikaw ang lumabas. Hindi nagpatalo si Venice. Buong lakas niya binuksan ang pinto ng sasakyan at nakipaghilahan kay Cairo. Talong-talo siya sa lakas nito, pero hindi siya madaling sumuko. Napahinto ang rambulan ni Cairo at Venice nang paghiwalayin sila ng mga tauhan ng daddy ni Cairo. Itali niyo ang dalawang yan at takpan ng mga bibig nila. Utos ng Ginoo sa mga tauhan. Ilang sandali pa'y tahimik nang nasa biyahe sina Venice at Cairo. Pareho silang nakagapos at nakatakip ng panyo ang mga bibig. Para silang nakidnap sa itsura nila, pero naglalaban pa rin ang masasama nilang tingin sa isa't isa. Ganoon ang itsura nila hanggang makarating sa isang bahay. Inalalayan silang lumabas ng sasakyan para makapasok sa bahay. Nagtaka si Venice nang makita sa loob ang mag-asawa ni Atty. Clarita, si Fernan at Mila na nakasuot pa ng wedding gown. Pinaupo sila sa sofa, pero hindi pa rin inaalis ang gapos at panyo sa kanila. Gusto niyang kausapin si Fernan pero hindi niya kayang gawin dahil sa panyo sa bibig niya. Let's talk about what happened earlier. Panimula ng daddy ni Cairo. Nagtipon-tipon sila sa salas habang seryosong nag-uusap. Kalmado ang lahat habang nakikinig lang sina Venice at Cairo dahil may takip sila sa bibig. We agreed on this marriage for business union. Obviously, your son cheated on my daughter with this girl. But my daughter hid the truth about her pregnancy. She's pregnant with this guy's baby. Turo na Mr. Diosdado kay Fernan bago ito muling nagsalita. Sekreto ang relasyon nila dahil sa arranged marriage ni Mila at Cairo. Kung hindi nangyari ang kaguluhan kanina, hindi namin malalaman ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Mila. Hindi pa sana sila maglalakas loob na sabihin ang totoo. Baka hanggang ngayon ay si Cairo pa rin ang iniisip naming ama ng bata. Pagpapatuloy nitong sabi. Tumingin si Venice kay Mila. Nakayuko ito habang katabi si Fernan. Kumunot ang noo niya nang mabasa ang salitang sorry sa paggalaw ng labi ni Fernan. Pinanlisikan niya ito ng mga mata dahil sa paglilihim nito sa kanya. Maliwanag na humingi ito ng tulong sa kanya para hindi matuloy ang kasal ni Mila dahil magkakaanak na ang dalawa. Nauunawaan kong sitwasyon ng anak niyo, pero hindi maaaring maudlot ang kasal. Sabi naman ng mami ni Cairo. Pareho tayong napahiya kanina sa mga bisita at kailangan nating makuha ulit ang tiwala nila. Makatutulong kung ikakasal ulit sina Mila at Cairo. Pwedeng si Cairo din ang tumayong ama sa magiging anak ni Mila. Dugtong nito. No! Malakas na tutol ni Mila. I'm sorry tita pero hindi po ako papayag na ikasal kay Cairo. Si Fernan lang po ang kikilalaning ama ng anak ko. Napairap si Venice sa sinabi ni Mila. Gustong-gusto na niyang magsalita at sumbatan ito. Dapat una pa lang ay pinaglabanan nito si Fernan at ang relasyon ng mga ito. Sana hindi humantong ang kaibigan niya sa desisyong gamitin siya para lang pigilan ang kasal. Sana hindi siya nakagapos ngayon dahil sa gulong ginawa niya. May pagkakataon na po kami ngayon na ipaglaban ng pagmamahala namin. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong ilayo sa akin ng mag-ina ko. Pakiusap ni Fernan. Muling nakaramdam ng awa si Venice kay Fernan. Alam niyang isang estado sa buhay kaya nahihirapan itong ipaglaban si Mila. Mayaman si Mila, habang ito ay simple lamang ang buhay. Ngunit hindi naging hadlang ang pamumuhay para magmahalan ng dalawa. Nakikita niyang magandang epekto ng ginawa niya sa dalawa. At hindi niya pagsisisihan yon. Masaya siya para sa mga ito kahit nakagapos siya ngayon. Maaari namin pahintulutan ang kalayaan ni Mila kung may papalit sa kanya. Magiging daan yun para magbuklod ng dalawang kumpanya. Pero iisa lang ang anak niyo, Mr. and Mrs. Diosdado. Wala tayong pagpipilian kundi ikasal sina Mila at Cairo. Komento ng daddy ni Cairo. May iba pang paraan, Mr. Abellanosa. Sabi ni Atty. Clarita. Anong paraan ang naiisip mo, attorney? Tanong ng Ginoo. Makahulugang tumingin kay Venice si Atty. Clarita. Nagtaka naman ang dalaga kung bakit sa kanya ito tumingin. Maaari niyong ituloy ang unang kasunduan para maging isa ang dalawang kumpanya. Kailangan ng pakasalan ni Cairo ang una at orihinal niyang fiancé, ang nag-iisang anak ni Mr. Victor Torres. Natigilan si Venice. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Atty. Clarita.
May plano itong ibuking ang katauhan niya para sa negosyo at kalayaan ng sarili nitong anak. Wala kaming ideya kung nasa ng nag-iisang anak ni Mr. Torres. Kung narito sana siya, hindi tayo magkakaproblema na ganito. Sila dapat ni Cairo ang ikakasal, pero naglaho siya na parang bula bago pa siya makilala ng publiko. Pahayag ni Mrs. Abellanosa. Bumuntong hininga si Atty. Clarita at malungkot na tumingin sa kanya. Nagigipit na rin ito sa sitwasyon ngayon. I'm sorry, Venice. I need to do this for my daughter's happiness. Please forgive me. Paghingi nito ng tawad sa kanya. Nagkaroon ng hinalang mag-asawang Abellanosa kung sino siya dahil sa sinabi ni Atty. Clarita. Maging sina Cairo, Fernan at Mila ay nagkatakang tumingin sa kanya. Tanging sina Atty. Clarita at asawa nito lamang ang may alam ng totoo niyang pagkatao. Siya ba ang anak ni Mr. Victor Torres? Tanong ni Mr. Abellanosa. Yes, siya si Venice Torres, ang nag-iisang tagapagmana ng Torres Group at orihinal na fiancé ni Cairo. Oh my God, I'm sorry sa mga nangyari, Iha. Pakawalan niyo si Venice. Nagmamadaling sabi ni Mrs. Abellanosa. Parang ihip ng hangin sa bilis ang pagbabago ng mood nito. Biglang bait nang makilala kung sino siya. Inalis ng dalawang tauhan ni Mr. Abellanosa ang tali at takip sa bibig ni Venice. Pinakawalan na rin ng mga ito si Cairo. Kung ganon siya ang punot dulo ng lahat. Kung hindi niya iniwan ang tungkulin niya, hindi ako mapipilitang pumasok sa kasundo ang hindi ko ginusto. Hindi sana umabot sa ganito kung hindi dahil sa iyo, Venice. Sumbat sa kanya ni Mila. Dinaluhan agad ito ni Fernan at pinakalma. Tumayo naman si Venice at isa-isang tiningnan ang mga kasama, maliban kay Cairo. Ayaw niyang mapalitan ng inis ang seryoso niyang muka. Huwag mong isisi sa akin ng pagiging duwag niyo ni Fernan. Kung simula pa lang ay mahal niyo ng isa't isa, dapat ipinaglaban niyo yun. Hindi niyo sana hinintay na may gumawa nun para sa inyo. Huwag mo rin sabihin na tumakas ako sa tungkulin ko dahil wala akong alam sa kasunduang yun bago ako umalis. Tungkulin lang sa kumpanyang alam kong tinalikuran ko dahil may tiwala ako sa mga magulang mo. Seryoso niyang sabi kay Mila. Huwag na nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Ang pag-usapan natin ay ang tungkol sa kasal niyo ni Cairo. Buntis ka na, hindi ba? Mas mapapadali ang kasal dahil may bata na sa sinapupunan mo. Singit ni Mrs. Abellanosa sa usapan. Bumaling ang tingin ni Venice sa ginang. Nakangiti na ito sa kanya ngayon. Walang bata sa loob ng katawan ko. Sinabi ko lang yun kanina para napatigil sa pagsasalita si Venice nang may tumakip ng kamay sa bibig niya. Sinamaan niya ng tingin si Cairo nang makita niya ito sa gilid ng mga mata niya. Mainit pa ang tungkol sa nangyari kanina. Mas ituon natin ang atensyon sa media para hindi kumalat ang balita. Kapag humupa ang balita, saka tayo magplano tungkol sa kasal. Okay ba yun, Mom, Dad? Tanong ni Cairo. That's great, son. Pinapahanga mo ko ngayon. Good job. Puri ng daddy ni Cairo. Nagpamiglas naman si Venice. Pinapakita niya ang pagtutol sa kasal. Pero hindi siya makawala kay Cairo nang ipulupot nito ang isang braso sa baywang niya. Nakulong ang dalawa niyang kamay at dumikit ang likuran niya sa dibdib nito. Mukhang maayos na ang lahat dito. Kailangan na naming umalis. Magpapatid kami sa driver mo, Dad. Wala akong sasakyan pa uwi. Muling sabi ni Cairo. Sure, son. Nasa labas lang si mga Kobo. Ihatid mo na pa uwi si Venice. Nakangiting sabi ni Mr. Abellanosa. Inalis ni Cairo ang kamay sa bibig ni Venice. Akala niya ay pakakawalan na siya nito. Pero nagulat siya nang bigla siyang binuhat ni Cairo palabas ng bahay. Peste ka, Cairo. Ibaba mo ako. Kapag nakawala ako rito, humanda ka talaga sa akin. Sigaw niya, pero nakangisi lang ito sa kanya hanggang makarating sila sa kotse. Binuksan ng driver ang pintuan at buhat pa rin siya ni Cairo nang pumasok sa loob. Umupo ito habang nasa kanlungan pa rin siya nito. Nakaipit pa rin ng dalawa niyang kamay sa braso nito habang magkasalikop ang dalawa nitong kamay para makulong siya sa mga bisig nito. Ano ba? Pakawalan mo nga ako. Sabi niya rito nang umandar ang kotse. Nope. Alam kong hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakaganti sa akin. Ang sakit pa rin ng kagat mo sa dibdib ko. Mas ligtas kung hawak kita. Binabastos mo lang yata ako, Cairo. Nararamdaman ko yung ano mo sa pang-upo ko. Sinasadya mo to, no? Naniningkit ang mga mata ni Venice sa pangako sa kay Cairo. Pero namilog ang mga mata niya nang maramdaman ang paggalaw ng kung ano sa pang-upo niya. Kasalanan mo yan, Venice. Kung hindi mo siya binanggit, hindi siya magigising.
Nakangising sabi ni Cairo. Nag-init ang mukha ni Venice nang mapagtanto kung anong tinutukoy ni Cairo. Bastos ka talaga! Sigaw niya rito. Hindi niya ito mahampas, kaya kinagat niya ang balikat ni Cairo dahil yun lamang ang paraan para makabawi siya rito. Dumadaing ito sa sakit, pero halatang nag-e-enjoy na asarin siya. Naiinis naman siya at bumabawi na lang sa kagat. Lingid sa kaalaman ni Venice at Cairo ay naaaliw rin ang driver sa asaran nilang dalawa. Asaran na may halong sakitan. Nang sumunod na mga araw sa bahay ni Cairo, nakangiti ang binata habang pinagmamasdan ang tattoo sa dibdib sa harapan ng salamin. Katatapos lang niyang maligo at agaw pansin ang nag-iisang tattoo sa katawan niya. Yun ang marka ng unang kagat ni Venice sa kanya. Pinalagyan niya ng tattoo nang gumaling ang pasaroon. Bagong araw, bagong asaran na naman, sabi niya sa sarili. Simula nang malaman niyang si Venice ang orihinal na pinagkasundo sa kanya, hindi lumilipas ang araw na hindi niya ito inaasar. Mabilis itong mapikon at natutuwa siya sa reaksyon nito. Hindi rin ito sumusuko hanggat hindi nakakaganti sa kanya. Bukod sa trabaho, nagkaroon din siya ng bagong libangan sa katauhan ni Venice. Here I come, my fiancé. Nag-spray muna ng pabango si Cairo bago lumabas ng kwarto. Topless siya nang magtungo sa bahay ni Venice. Sunod-sunod niyang pinindot ang doorbell hanggat hindi nito binubuksan ang pintuan. Kung hindi niya gagawin yon, hindi siya nito pagbubuksan. Napangiti siya nang buksan ni Venice ang pinto. Nakasimangot ito nang bumungad sa kanya. Ang aga-aga, Cairo, pinapainit mo na naman ang ulo ko. Bakit pa paborito mong paglaruan ng doorbell ko, ha? May doorbell naman sa bahay mo. Yun ang pindutin mo. Nakakainis ka talaga. Nakalimutan mo pa magsuot ng damit. Akala mo naman kinagwapo mo yan. Good morning, fiancé. Masigla niyang bati sa bayakap dito. Sanay na siya sa mahaba nitong linya tuwing bubungad siya sa pintuan nito. Bitiwan mo ako. Wala kang permiso para yakapin ako. Pinalo siya ni Venice. Mabilis naman siyang humiwalay rito at tumakbo sa kusina. Alam niyang nagluluto si Venice dahil nakasuot ito ng apron. Huwag mong kakainin ng agahan ko, Cairo. Magluto ka ng pagkain mo. Sigaw ni Venice sa hulihan niya. Nagmamadali nitong nilapitan ang nag-iisang sunny side up na itlog at mabilis na kinain. Dinampot din nito ang hotdog bago isubo sa bibig. Pinagkasya nito ang mga pagkain sa bibig para lang hindi niya makuha. Humisi naman si Cairo bago niya hawakan ang magkabilang pisngi ni Venice. Yumuko siya upang magpantay ang kanilang mga muka. Hinabol niya ng kagat ang peraso ng hotdog sa bibig nito. Bahagya pa niyang dinilaan ang gilid ng labi ni Venice nang kumalat doon ang katas ng itlog. Salamat sa masarap na agahan, honey. Nakangiti niyang sabi. Napansin niyang natigilan si Venice, pero unti-unting nagkulay pula ang mukha nito. Nakikita niya rin ang pagtalim ng tingin nito sa kanya. Tumakbo na siya palabas ng bahay bago pa ito sumabog. Bastos ka talaga, Cairo. Wag na wag ka nang papasok sa bahay ko. Manlilintikan ka sa akin. Gigil na sigaw nito. Tumigil si Cairo sa pagtakbo nang makapasok sa bakuran niya. Tumingin siya kay Venice na namumula sa harap ng pintuan nito. Morning kiss makes you blush, honey. Pangaasar niya rito. Buisit ka. Sa inis ni Venice, ibinato nito ang hawak na sandok sa kanya. Nakaiwas siya bago dinampot ang sandok. Mauubusan ka ng gamit ka, babato sa akin, Han. Subukan mo namang ibato ang puso mo sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na saluhin yan. Peste ka. Bastos na bakulaw. Inis nitong sigaw bago bumalik sa loob ng bahay. Natatawa naman pumasok sa sariling bahay si Cairo. Inilagay niya ang sandok sa estante malapit sa pintuan. Nagsilbing display ang mga gamit ni Venice roon. Bukod sa sandok, binoto na rin siya nito ng tsinelas, walis tambo, remote ng TV, flower vase at iba pa. Nakasusi yun sa estante para hindi mabawi ni Venice. Hindi na to simpleng pangasar. Mukhang tinamaan na ako sa maingay na babaeng yun. Umiiling niyang sabi habang nakangiti. Sa araw-araw niyang pangaasar kay Venice, nagbabago rin ang nararamdaman niya rito. Minsan nakatingin lang siya sa kawalan at iniisip si Venice habang nakangiti. Paulit-ulit din siyang nakikinig habang kumakanta ito sa gabi. Noong una, hindi siya makatulog sa boses nito. Pero nang magtagal ay hinahanap-hanap na rin niya. Tinamaan na talaga siya kay Venice, pero wala siyang alam sa totoo nitong nararamdaman para sa kanya. Napakapasaway at tapang ng babaeng yun. Palaban at ayaw magpatalo, kaya lalo siyang natutuwa at nahuhulog dito.
Samantala, sa bahay ni Venice, muling narinig ng dalaga ang tunog ng doorbell pag alis ni Cairo. Kinuha niya muna ang unan sa sofa bago binuksan ang pinto. Kaagad niya itong hinampas ng unan. Sinasabi ko naman sa'yo na huwag ka nang babalik dito, Cairo. Sinisira mo palaging araw ko. Wait, Venice. Si Fernando. Napahinto sa paghampas si Venice. Fernan, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba aalis na kayo ng bansa ni Mila? Bakit narito ka pa? Tanong niya sa kaibigan. May 3 hours pa ako bago ang flight namin. Dumaan lang ako rito para magpaalam ng personal. Nag-abala ka pa, nag-usap naman na tayo sa phone. Sige na, baka abutan ka pa ng traffic at mahuli sa flight niyo. Hindi ko nakasalanan yun. Nakangiti niyang sabi. Masaya siya para kay Fernan. Magkakaroon na ito ng maayos at kumpletong pamilya. Suportado rin ito ng mga magulang ni Mila. At syempre, suportado rin niya ang kaligayahan nito. Hindi na siya nag-alala na maiiwan siyang mag-isa dahil araw-araw ay ginugulo ni Cairo ang katahimikan niya. Ewan ba niya? Kahit nakakabwisit ang lalaking yun, parang nasanay na siya sa presensya nito. Parang hindi buong araw niya kapag hindi siya binwisit ni Cairo. Maraming salamat, Venice. Utang ko sa'yo ang lahat ng to. Gusto sana kitang yakapin bago umalis pero alam ko may magagalit. Magagalit talaga ako kapag ginawa mo yun, Fernan. Magkaibigan tayo pero never ako nagpayakap sa'yo. Pero dahil farewell naman to, pwede kitang payagan na yakapin ako. Hindi ko ang tinutukoy ko, yung fiancé mo. Ang sama ng tingin sa akin. Gusto yata niya akong ibaon ng buhay. Sumilip sa labas ng bahay si Venice at tiningnan ang bahay ni Cairo. Nakatayo ito sa bakuran hawak ang hose ng tubig. Patuloy na tumutulo ang tubig sa hose. Pero masama ang tingin nito kay Fernan. Hayaan mo siya. Baliwala niyang sabi bago yakapin si Fernan. Pero kaagad din silang naghiwalay nang tumama ang tubig sa kanilang dalawa. Kahit kailan talaga, wala nang ginawang mabuti si Cairo. Lumabas ng bahay si Venice at hinarap ng topless na kapitbahay. Tanggap naman niya na anumang oras ay pwede silang ikasal ng binata. Hindi na siya tumutol sa kasunduan bilang respeto sa yumao niyang mga magulang. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang mainis sa lalaki, lalo na kapag inaasar siya nito. Anong problema mo, ha? Wala akong problema, nagdidilig lang ako rito. Katwiran nito sa inosenteng tono. Nagdidilig? Wala ka namang halaman dyan. Anong didiligan mo? Nananadya ka yata Gusto mo ng away, ha? Panghahamon niya rito. Nagbabadya ng sumabog ang inis niya. Pero marahang tinapik ni Fernan ang balikat niya. Relax lang, Venice. Kailangan mong habaan ng pasensya sa fiancé mo. Hindi magtatagal, kakasal na rin kayo. Sabi nito sa kanya. Hindi pa nangyayari ang kasal, mag-file na ako ng annulment. Ayoko makasama sa iisang bubungang lalaking yan. Hindi ako tatagal sa kanya. Baka maaga ako mamatay sa konsumisyon. Hindi mo yun sasabihin kung kasama mo ako sa bahay. Araw-araw mo mararamdaman na para ka nanalo sa loto dahil kasama mo ako, Venice, honey. Nakangisi namang sabi ni Cairo. Ang sabihin mo, baka impyerno ang maramdaman ko. Sa tingin ko, kailangan ko nang umalis. Maiwan ko na kayo Good luck sa pagsasama nyo. Singit ni Fernan bago iniwan sina Venice at Cairo na nagtatagisan ng tingin sa isa't isa. Ang aga-aga nagtatalo na naman kayo. Hindi ba kayo nagsasawa? Sabi ng isang boses, kaya inalis ni Venice ang tingin kay Cairo. Nakita niya si Madame Solan kasama ang bago nitong jowa. Nakatuon na ang atensyon nito sa boylet kaya tumigil na ito sa pagpapakalat ng chismis tungkol sa kanya. Kulang lang pala sa love life ang bading para tigilan siya. Halata namang mahal niyo ang isa't isa, dinadaan niyo pa sa pagtatalo. Love language niyo ba yan? Mukhang kakaiba. Muli nitong sabi bago lumagpas sa bahay nila. Love language pala Nangaasar na sabi ni Cairo. Naniniwala ka naman sa bading na retired chismosa na yon. Walang love, Cairo, okay? Hindi kita mahal. Masungit niyang sabi. Nagtaka si Venice nang hindi sumagot si Cairo. Pinatay nito ang gripo at tahimik na pumasok sa bahay nito. Ano nangyari dun? Sumuko agad siya sa pakikipagtalo? Nagtataka niyang sabi sa sarili. Hindi kasi siya sanay na hindi pumapatol si Cairo sa pangbabara niya rito. Nakibit-balikat na lang siya at hindi pinansin ang kakaibang kilos ng lalaki. Pagsapit ng gabi, nagulat si Venice nang marinig ang sunod-sunod na doorbell. Si Cairo lang ang gumagawa nun, kaya alam niyang ito ang nasa labas ng bahay niya. Kahit gabi ginugulo mo pa rin ako. Ano bang kailangan mo? Naiinis niyang tanong pagbukas ng pintuan.
Bumungad sa kanya ang lalaking kinaiinisan. Pwede bang matulog muna ako rito ngayong gabi? Pinalayas kasi ako sa bahay ko. Wala akong matutuluyan. Ikaw lang ang kilala ko sa Notre-Ville, kaya ikaw lang ang malalapitan ko. Umangat ang kilay ni Venice sa sinabing dahilan ni Cairo. Alam niyang isa na naman yon sa pangaasar nito sa kanya. At sino naman na magpapalaya sa'yo o ikaw nga may-ari ng Notre-Ville? Tigilan mo nga ako. Ako ang nagpalaya sa sarili ko para makitulog ako sa bahay mo. Salamat, fiancé. Sabi nito at bigla na lang pumasok sa bahay niya. Hoy, hindi pa ako pumapayag. Bumalik ka sa bahay mo. Sigaw niya rito. Sinara muna niya ang pinto bago ito sinundan. Mabilis niya itong hinila ng papasok na ito sa silid niya. Hoy, Cairo, bawal dyan ang bastos na bakulaw. Huwag kang papasok dyan. Tumingin ito sa kanya at bigla na lang siyang hinila palapit. Mabilis nitong pinulupot ang isang braso sa likuran niya at walang kahirap-hirap na pinagdikit ang mga katawan nila. Tumungo ito sa kanya. Umiwas naman siya ng tingin dahil naiilang siya sa mga titig ni Cairo. Nagsisimula na ring lumakas ang kabog ng dibdib niya. Ganito ang nararamdaman niya sa tuwing malapit ang binata sa kanya. Ginagawa na lang niyang paraan ng pagsusungit para hindi ito lumapit. Pero hindi epektibo kay Cairo ang pinapakita niyang ugali. Mas lalo pa itong dumidikit sa kanya. Makinig ka mabuti sa sasabihin ko, Venice. Panimula nitong sabi sa tapat ng tenga niya. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Venice sa dampi ng hininga ni Cairo. Pakiramdam niya ay naglakbay ang init noon sa buong katawan niya. Aalis na ako bukas at hindi na ako babalik sa Notre-Ville. Ibebenta ko na ang shares ko rito kay Atty. Clarita at kakalimutan ng mga nangyari dito kasama ka. Napatingin si Venice kay Cairo nang marinig ang sinabi nito. Nagsalubong ang tingin nilang dalawa. Nakikita niya ang bahid ng lungkot sa mga mata nito. Tila tumugon ang puso niya sa kalungkutan nito at kumirot yon sa isiping kakalimutan na siya ni Cairo. Aaminin ko, nakuha mo ang atensyon ko simula nung pumasok ka sa bahay ko, Venice. Sinubukan mo akong iligtas kahit na hindi naman ako nagpapakamatay. Sa kabila ng ginawa mo, ginamit pa rin kita para makatakas sa kasal ko. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ikaw rin ang nagligtas sa akin sa kasal na yun. Sadyang mapaglaro ang kapalaran dahil ikaw pala ang una kong fiancé at dapat napapakasalan ko. Kung nakilala kita noon, baka takasan din kita at hindi pa kasalan. Pero iba ang paraan ng Diyos. Pinagtagpo niya tayo sa ibang paraan para mahulog ako sa'yo. Mahal kita, Venice. Madamdamin nitong sabi. Ngayon lang nakita ni Venice na seryoso ito at may matinong sinabi. Marahang inilapit ni Cairo ang mukha sa kanya. Alam niyang hahalikan siya nito, pero pinigilan niya ito bago pa lumapat ang labi nito sa kanya. Hindi mo ako maiisahan, Cairo. Sabi niya habang nakatakip ang palad niya sa bibig nito. Naisip niya na baka pinagtitripan na naman siya ng lalaki. Kaya hindi siya magpapauto rito. Bumantong hininga si Cairo bago nito inalis ang kamay niya. Hindi yata matutupad ang hiling ko na iharap sa altar ang babaeng mahal ko at mahal ako. Ang hirap mo kasi mapaibig, Venice. Hinalikan ni Cairo ang kamay ni Venice bago pakawalan ng dalaga. Matulog ka na, fiancé. Sana pagising mo bukas, mahal mo na ako. Good night, sabi nito bago siya talikuran. Sa halip na maantig ang damdamin ni Venice, namuuna naman ang inis sa dibdib niya. Sa kwarto niya pumasok si Cairo at inilak pa nito ang pinto para hindi siya makapasok. Buisit ka talaga, Cairo. Wala ka na talagang ginawang tama. Sigaw niya sa labas ng kwarto. Wala siyang pagpipilian kundi ang matulog sa guest room ng bahay niya. Kinabukasan, nagising si Venice nang wala na si Cairo sa bahay niya. Pero iniwan nitong magulo ang kama niya. Hindi man lang inayos ang kama bago umalis. Maktol niya habang naglilinis. Nagtungo siya sa kusina pagkatapos linisin ang silid niya. Nagluto siya ng agahan para sa 2 tao. Ayaw niyang maagawan na naman ni Cairo ng pagkain. Tuwing umaga na lang ay nanggugulo ito para makikain. Pero hindi dumating si Cairo sa umagang yon. Nanibago siya dahil buong araw tahimik ang bahay niya. Sumapit ang gabi pero hindi pa rin nagpapakita kahit anino ni Cairo. Lumabas si Venice para tingnan ang bahay nito. Tahimik doon at madilim. Umalis ba talaga siya? Hindi siya nang paprank lang? Mahina niyang tanong sa sarili. Ilang minuto siyang nanatili sa labas ng bahay. Inaabangan niyang bumukas ang ilaw pero wala pa rin. Akala niya siguro hahanapin ko siya. Asa naman siya? Sabi na lang niya bago bumalik sa loob ng bahay. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan nang wala si Cairo.
Muling naramdaman ni Venice ang pag-iisa at kalungkutan. Hindi niya napigilang lumuha nang bumalik sa isip niya ang mga pangyayari pagkatapos mamatay ng mga magulang niya. Ngayon niya naisip si Cairo at ang mga pangaasar nito. Malaki ang naging tulong nito para maibsan ang lungkot sa puso niya. Pero wala ng Cairo sa tabi niya ngayon. Nahihiya siyang magtanong sa mga taong malalapit dito kung nasaan ito. Wala rin siyang numero nito para tawagan to. Titiisin na lamang niya ang lungkot ng pag-iisa kaysa hanapin to. Baka mamaya asarin lang siya ng lalaking yun kapag siyang sumuko. Maya-maya ay narinig ni Venice ang doorbell. Nakiramdam siya kung sunod-sunod nitong pipindutin ang doorbell tulad ng ginagawa ni Cairo lagi. Pero nadismaya siya nang mawala na yon. Niyakap na lang niya ang sariling mga tuhod at yumuko roon. Bumalik na naman siya sa dati. Tahimik na umiiyak at sarili lamang niya ang yayakap sa kanya. Why are you crying, Venice? Biglang umangat ang tingin ni Venice nang marinig ang boses ni Cairo. Napasinghap siya nang makitang nakaupo ito sa unahan niya. Cairo? Hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin. Naunahan siya ng emosyon at muling bumuhos ang mga luha niya. Pumunta lang ako sa business trip pero pagbalik ko, iyakin ka na. Nasaan ang Venice na kilala ko? Yung mabilis mainis at madaldal. Nakalimutan mo rin isara ng maayos ang pinto mo. Hindi ganun ang kilala kong Venice. Ikaw pa ba ang... Napahinto sa pagsasalita si Cairo nang bigla niya itong yakapin. Sinubsob niya ang mukha sa balikat nito at doon siya umiyak. Hey, what happened? Ayos ka lang ba? Nag-aalala nitong tanong habang nakayakap din sa kanya at hinahaplos ang likod niya. Nakakainis ka, Cairo. Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam? Bakit mo ako iniwan mag-isa? Alam mo bang muntik na ako mabaliw? Hindi ko alam kung anong gagawin ko para lang mawala sa isip at puso ko ang lungkot. Ang hirap mag-isa. Sumbat niya rito. I'm sorry kung ganito ang naging epekto sa'yo ng pag-alis ko, Venice. Kahit saan ako pumunta, sa'yo pa rin ang uwi ko. Nakatakta tayong magsama habang buhay. Tandaan mo yan, okay? Tumango si Venice habang nananatiling nakayakap kay Cairo. Hindi na pumasok sa isip niya na baka asarin siya nito sa ginawa niyang pagyakap. Ang gusto lang niya ay maramdaman na may kasama siya. Nagbibigay ng panatag na pakiramdam ang yakap nito sa kanya. May ibibigay ako sa'yo, Venice. Marahan siya nitong inilayo. Inalis muna nito ang bakas ng luha sa pisngi niya bago dumukot sa bulsa. Hinintay ni Venice kung ano ang ibibigay nito sa kanya, pero nagulat siya nang ipakita nito ang isang singsing. Alam kong matutuloy pa rin ang kasal natin dahil sa kasunduan ng mga magulang natin. Pero mahal kita at gusto kong maging opisyal ng relasyon natin bago tayo ikasal. Sandaling tumigil si Cairo at humugot ng malalim na paghinga bago nagpatuloy sa pagsasalita. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko. Hayaan mong ituro ko sa puso mo na mahalin din ako. Handa akong iaalay ang buhay ko para sa iyo. Aalagaan kita at poprotektahan. Venice, will you marry me? Nakatingin lang si Venice kay Cairo. Seryoso ito at walang halong pangaasar sa itsura. Tanging katapatan at pagmamahal ang nakikita niya sa mga mata nito. Kinapa niya ang sariling damdamin. Naiinis siya kay Cairo kapag palagi itong nasa tabi niya at inaasar siya. Pero nang mawala ito ay labis na kalungkutan ang naramdaman niya. Ngayon niya napatunayan na nakuha rin ito ang loob niya. Hindi pa ganoon kalalim ang nararamdaman niya, pero alam niya sa sarili na may puwang na si Cairo sa puso niya. I missed you, sabi niya na nagpagulat kay Cairo. Marahil hindi nito inaasahan ang mga salitang yon mula sa kanya. Palaging panunumbat at pagtataray ang lumalabas sa bibig niya kapag kaharap ito. Pero ngayon, seryoso rin siyang sabihin ang totoong nararamdaman para kay Cairo. Naiinis ako sa mga pang-aasar mo, pero nalungkot ako nang bigla kang mawala sa tabi ko. Hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman ko, kaya sana huwag kang susuko na mapaibig ako. May puwang ka na sa puso ko, Cairo. Tama ka, hindi natin mapipigilan ang kasal dahil sa kasunduan. Pero salamat dahil gagawin mong normal at formal ang relasyon natin. Yes, tinatanggap ko ang pag-ibig mo. Magpapakasal ako sa iyo, Cairo. Nakangiti niyang sabi. Nagtaka si Venice nang tumayo si Cairo. Yes! She said yes! Masaya nitong sabi. Natawa si Venice nang tumalon pa ito habang sumisigaw. Huwag kang OA, Cairo. Ikakasal pa rin tayo kahit wala ang proposal mo. Isuot mo na ang singsing sa akin, baka magbago pa ang isip ko. Biro niya rito. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Cairo at isinuot ang singsing sa daliri niya.
Hindi na niya ito napigilan nang halikan siya sa labi. Umikit si Venice at dinama ang unang halik na pinagsaluhan nila ni Cairo. Buong puso niya itong tinanggap at handa niyang harapin ang kinabukasan kasama ito. I love you, honey. Masuyo nitong sabi nang bahagyang naglayo ang mga labi nila. I'm starting to love you too, Cairo. Sagot niya. Thank you, honey. Muling sabi ni Cairo habang dinadampian ng maliit na halik ang labi niya. Nang humupa ang balita tungkol sa naudlot na kasal ni na Cairo at Mila, ginanap naman ang kasal ni na Venice at Cairo. Hindi na rin napigilan ni Venice nang ipakilala siya bilang nag-iisang tagapagmana ng Torres Group. Ngunit nilinaw niya sa lahat na mas gusto niyang mamuhay ng simple kasama ang binuong pamilya. Si Cairo na lamang ang bahala sa mga negosyo nila at si Attorney Clarita. Mas nais niyang pagselbihan ng asawa kaysa gugulin ang buhay sa negosyo. Makalipas ang 2 taon, nabiyayaan ng anak na babae sina Venice at Cairo. Mas naging matibay ang kanilang pamilya dahil binuo nila yon ng may pagmamahal sa isa't isa. Sinong mag-aakala na nagsimula sila sa tila aso at pusa na samahan, pero sa huli, sila palang itinakda para sa isa't isa. Tunay na mapaglaro ang tadhana at malakas mang asar. But as always, your paths are gonna cross if it is meant to be. Sabi nga sa quote, accept the things to which fate binds you, and love the people with whom fate brings you together, but do so with all your heart. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.